Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako si Gandara para mag-atid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, mga balita may kinalaman sa Itbulaga at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking munting tahanan, pindutin mo lang yung subscribe button dyan sa baba at pakidamay na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo pag may bago po tayong videos. Anyway, ang mainit natin pag-uusapan para po sa araw na ito or gabing ito, rather, Kalija Taricals ay pumapatungkol nga po dito sa pangako po ng TVJ na kanila pong ilalabas ang kita ng Itbulaga para matahimik na po ang bashers, or should I say, para wala na ang fake news. Para makampante lalong higit sa lahat ang mga fans ng TVJ na alam niyo yun, apektado sa pinapakalat pong balita or chismis ng mga bashers. So, kadalasan naman kasi kadarikads ang goal ng mga taong ito sirain ang TVJ at pagmukhaing totoo ang sinasabi ng Tape Inc. upang makabalik po ito ng tanggap ng mga tao. Kasi sabi po ng kampo ng Tape Inc., hindi naman sila nagsara. Mayroon pa rin karapatan ang Tape Inc. mag-produce, hindi lang na isang noontime show. Ang pinakamasaya lang daw po ang kanilang Easy Nara. Pero ang mismong production company ay hindi. So, malaking bagay kung tatanggapin ng taong bayan ang pagbabalik ng Tape Inc. Kaya ang mga panatiko po nito ay umaaksyon at gumagawa na po ng paraan. Siyempre, siguro namimiss na rin nila ang Tape Inc. Kaya gumagawa sila ng paraan para mas mapabilis ang pagbabalik ng tape. Dahil as long as masama pa rin ang image ng tape, hindi po sila basta-basta makakabalik agad-agad. Kaya kinakailangan siraan ang TVJ para ma-restore ang tiwala ng tao sa Tape Inc. upang maging maganda ang muling pagsisimula nito. Yun lang naman yung palagay natin, mga kadarikads, na reasons kung bakit ginagawa ito ng bashers. Anyway guys, maisingit lang po natin ito pong birthday celebration ni Bossing. Kaya naman abangan po natin yan, mga kaligera kadarikads. So bukas marami po tayong dapat na abangan, inaasahan na po yan at meron akong nababasa mula po sa ating iba pang mga collegiate taricals na baka sa birthday ni Bossing ang paglipat nila ng bagong studio. Sana nga, pero kung hindi ay okay lang din naman, mga collegiate taricals. Siyempre, importante na marunong din po talagang humawak po ng finances ang TVJ upang maging tuloy-tuloy lamang po ang magandang daloy ng programa. Anyway, speaking of finances, naglabas nga po ng report ang bilyonaryo. Sabi dito sa kanilang headline, yayamanin. TVJ rakes in half a billion pesos in ad revenues in the first 6 months of Itbulaga deal with MVP's TV5. Ang laki, no? Kaya eto ba ang masasabing nalulugi ang Itbulaga? Eto ba yung sinasabi nilang nalulugi? Napakalayo po sa pagkalugi. Grabe po yung half billion na pesos. Pero syempre, we know na marami pa pong dapat pagkagastusan ng TVJ. Kaya ang laki rin po ng kanilang inilabas na pera para mapaganda ang Itbulaga. And given naman yan ganyan po talaga. Kinakailangan na mag-invest para sa ikagaganda po ng programa. And ang lang dito kinaganda is that bagong simula pa lang po ang TVJ Productions pero malaki na ang kanilang kinita kaya hindi nila kinakailangang mamuhunan ng ganon kalaking pera. Sa tubo agad-agad nila maibabawas. Diba bongga? So kahit kumastos po ang TVJ, hindi po sila nalulugi. Sabi pa dito, comedy trio Tito, Vic, and Joey or TVJ move to TV5 of Bilyonaryo Manny V. Pangilinan is paying off well for the host of Itbulaga. Ayan simula pa lang, meron na pong pagpapabulaanan sa mga kwentong kutsero
na hindi na po nababayaran ng TVJ ang kanilang mga empleyado. Grabe, lakas maka-tape ink naman ng balita. Bubbler reported that the TVJ Productions generated 500 million pesos in airtime, sponsorship, and digital revenues from June 21 to December 31, 2023. TVJ posted a net profit of 43 million during the same period when Eat Bulaga was initially branded as EAP, while they pursued the legal measures against Tape Inc., their longtime producer, owned by Halosos family, to reclaim their brand. Bubbler expects profits to improve further this year, given by an influx of new advertisers following Eat Bulaga successful transition from GMA Network. Sinasahan pala nila na mas lalaki po ang kita ng TVJ ngayong taon na ito. So additionally, costs are expected to be stabilized after last year's investments in lights and technical equipments for remote broadcast. Ang dami rin po kasi talagang pinaglaanan ng TVJ. You know naman na parang nag-back to zero nga po sila. Lalo na nga po mga ka-digital vehicles when it comes to technical equipments. TV5 is also prepping the Meralco Theater to accommodate a bigger live audience for Eat Bulaga. So, nabanggit po dito ang Meralco Theater. So, ibig sabihin ba dito, talagang tuloy na po na sa Meralco Theater ang lipat po ng TVJ para sa bigger live audience ng Eat Bulaga. Ang sinyalis na nga kaya ito na malapit ng lumipat ang TVJ. Nako, abangan natin yan. Marami po kasi nag-expect na baka bukas na pampasabog po ng TVJ para sa birthday ni Bossing. Sabi pa sa article ng Bilyonaryo, having learned from its experience with tape, TVJ set up its own production company to enter into a 50-50 production collaboration with TV5 upon debuting their noontime show on July 1, 2023. TVJ merely laughed of recent rumors that it would soon go off the air due to financial problems. So yun na nga lang talaga magagawa ng TVJ. Tawanan ang mga nagpapakalat ng issue. Pero, syempre para po sa kapanatagan ng mga legit Travicats, ng mga supporters, ay maganda rin po yung nililinaw nila ito. Kagaya ng muli pong paglilinaw na ginawa ni Boss Joey hinggil sa 15-year issue. So, grabe, salute po talaga kay Boss Joey. Dito talaga mahusay ang Eat Bulaga. Dito po talaga sobrang nakakahangang EB. Parang kinabukasan talaga nililinaw po nila ang issue, and kung meron po silang nagagawang mali, humihingi agad sila ng kapatawaran sa mga manonood nila. Samantala, meron na naman po tayo nakitang bitter sa comment section. Sabi ni Ulysses Bautista, laki pala kita, dapat malaki din ang price sa mga nananalo. Yan, greedy spotted, ka-legit Travicats. Siguro isa to sa mga kasama sa mga tao, isa sa mga taong tinulungan mo na masama pa ang loob. Anyway, sagot naman po dito na ibang netizens, ub din. Yung showtime niya nga, puro kalandian at kabaklaan at laitan ang segment, pinag-uutulang ang audience. Wala namang natutulungan, puros kwento lang. Naliliitan ka sa papremyo ng EB? Yung showtime, walang papremyo pero hindi ka naliliitan. Sabi pa dito, bakit sa showtime? Magkano ba ang naipamudmod nila? Sa production lang ng EB sa Sugod Bahay, magkano na rin yon? Yes guys, true. Totoo po yan. Parang I think nasa 300,000 din po ang gastos ng TVJ araw-araw po sa mga prices na kanilang ipinamimigay. More or less. Sabi pa dito, yan tayo no? Na di makontento, maging masaya ka na lang sa kung ano ang binibigay. Huwag pong masyadong gahaman.
naliliitan ka sa premyo ng Itbulaga? Mukhang wala kang alam. Manood ka muna kaya bago ka mag-comment, mema ka lang eh. So, yun lang po guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.